So, yun yung kailangan bantayan din. Kasi, dapat sa pag-share ng Word of God, dapat talaga is tama. Maayos. So, yun po yung ang Panginoon ang simula siya mangaral at the age of 30, not at the age of 32. So, namatay po siya at the age of 33. Yan. So, okay. Nalayan tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Let's pray. Panginoon, muli, salamat po sa patuloy, Panginoon, na pag-iingat niyo po sa bawat isa sa mga oras po ito. We want, Lord God, to grow in you, Panginoon. Nais po namin lumago sa aming buhay, sa pananampalataya, at sa lahat ng bagay na inihanda niyo po sa amin. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa bawat akbayan ng aming buhay, ay lumago kami, Panginoon, bilang isang tao, bilang isang anak mo, at bilang mga lingkod mo, Panginoon. Sa mga oras po ito, tulungan mo kami sa mamagitan po ng iyong salita na magagabay po sa amin yung kahalagahan ng paglago bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, at bilang mga manampalataya na tumatawag po sa inyo. May the Holy Spirit speak to us, give us a clear understanding of the word of yours na yung pag-uusapan sa mga oras ito. Masalamat po sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Ngayon po ay ating pag-uusapan ang salitang paglago. Ayan. So, nung nakaraan, medyo nabigyan ko ito ng emphasis. Kung nalala niyo pa yung una kong point kung nakaraan regarding doon sa God called us into a life of transformation. Diba? Kailangan ng Panginoon sa isang buhay na pagbabago. Kasi bakit? That is part of the cycle of life. Yung pagbabago ng buhay. Kaya ang mahirap kasi sa isang tao, pag tayo ay nasa comfort zone na, it's hard sometimes to change. Ano na tayo eh? Sabi ng isang author, the greatest danger in a comfort zone is you are not growing. No? So, tipikal na Pilipino, tayo po mga tipikal na Pilipino, parang isa sa mga comfort zone natin is yung magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, magandang anak buhay, makaipong. Seems like that our own comfort zone. Sino ba naman ang ayaw na may maayos na sabi natin pagkakabuhayan? But again, yung pagkakaroon Diyos sa atin ay hindi lang yun ang gusto ng Panginoon na maunawaan natin. Amen ba? Sometimes we are just looking to the one way of path ng buhay niya ng Panginoon. Sabi, alam niyo ba na ang buhay na inihanda sa ng Panginoon ay napakalawak? That we can explore and we can grow and we can train ourselves so that we become more productive, we become more, sabihin natin, reliable, and we become more, sabihin natin, useful. Hindi lang personal sa ating sarili, sa ating pamilya, in everything na nais ng Diyos na gamitin mo tayo. So yun yung gusto ng Panginoon na nangyari sa atin. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang salitang growing into God's design. So tinawag tayo ng Diyos para lumago na ayon sa Kanyang disenyo. Okay po ba? Kasi bakit? Meron nang inihanda ang Diyos sa atin parang halaman. Sabi ng mga expert, bakit daw yung buto ng mangga, pag daw tinanim mo at lumaki siya, mangga siya? Parang mangga siya. So, ibig sabihin, yung buto ng mangga na yon, design na siya na lumaki ng isang mangga. So, hindi mako-confuse yung buto na pag lumaki siya, ay ano ba kung laki ko? Maging bayabas, maging isang santo? No, it designed already. Kinutahan nga yung mga expert, ano yung nagdidikta, no? Parang sabi, ano yung nagko-command doon sa buto na yun na magiging mangga siya? Di ba? Sabi ng mga expert, para isang may software inside of that mango seed na talagang naalala siya bilang isang mangga. Kasi bakit? God already designed those things. Di ba? Meron ng disenyo ang Diyos sa mga bagay na yun. And God is the so-called great architect sa mundong ibabaw nito. He designed everything in unison and in unity but diverse
in the way na parang makita mo yung variety. Okay, di ba? Sa mga pusa na lang, di ba? Pag nakita mo yung pusa, ang daming klase ng pusa. Pusa sila, pero napakaraming klase. Tama? Kasi bakit? Design ng Panginoon yan. Parang mga tao, parang mga Pilipino. Ang daming mga Pilipino, pag tinignan mo, di ba? Iba't iba yung itsura. May maputi, di ba? Merong maitim, di ba? May kulot, may tuwid. Parang nasa akin na lahat yata ng uri ng lahi sa buong mundo. Napaka-diverse ng Pilipino. Minsan, pagkakamalan tayong Cambodia, Thailander, pagkakamalan tayong mga Mongol. Di ba? Dito sa alam, narasya na ba yun? Ha? At ayun si Ate Malongan, pumunta kami ng senior pastor. Siya ba kasama ko noon? Si Dalia, si Ate Malo. Kasi mga kasama ko leader noon. Akala nila Mongol si Ate Malo eh. Ayun, si Mongol si Ate. Senior pastor ko yun ha? Di ba? You see? Why? Because tinawag tayo ng Panginoon para hindi gumawa ng sarili nating disenyo, kundi God already gave us the blueprint. The design blueprint of God, ang gagawin mo na lang is, to grow in that design that God gave us. Amen ba? Kaya dapat ito yung ating makikita. So open our Bible in Luke chapter 2, verse 52. Yan. Isang versikulo lang tayo ngayon. Para madali natin nakikita at nauunawaan at naiintindihan. Okay? Are you there? Sa aklat ni Lucas, mga talatang 2 at versikulo 52. Say amen if you are there. Ayan. So, basahin natin. Sabi ron, I will be reading this in New International Version. Okay? Sabi rito, and Jesus grew in wisdom, in stature, and in favor with God and men. Amen. Sa Tagalog, kung hindi mabasahin sa wikang Tagalog, Luke chapter 2, verse 52. Sabi dito, patuloy na lumaki si Jesus sa pangatawan, lumalawak ang kanyang karunungan at lalo naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Okay. So dito ay mabasa natin na mismo ang Panginoon ay merong design ang Diyos sa Kanya noong siya po ay nagkatawang tao. Kaya nung ang Panginoon ay isinugo ng Diyos para maging tagapagligtas ng sangkatauhan, hindi po siya magic na pumunta ng sanlibutan. Di ba? Hindi siya yung parang ting, ayan ang Panginoon, di ba? Nangaral siya. No. Kung ating tinignan, kung ating babasahin ang konteksto nito, ito po yung aklat ni Lucas na naitala na kung saan si Jesus ay 12 years old during the time. 12 years old po siya. Ito po yung isang talata na ating makikita na naisulat ang Panginoon ay 12 taong gulang po siya. At ano po yung ginagawa niya nung 12 taong gulang siya? Sila po ay nasa temple dahil nga merong tradisyon si Mary at Joseph na pumunta every, yung tatawag nating feast. Yung pista na kung saan yung paglabas ng Israelita sa mga Ehipto. Ayan. So, meron silang feast at yearly yon, doon po sila pumupunta sa temple. And dito po natin ang Panginoong Isus ay 12 years old nang siya po ay nakita ng kanyang mga magulang sa loob mismo ng temple. I think, Daddy Hong,
Ladihong, I think you can give that maybe right after our service so that our brethren here may focus. Thank you for the respect for us. So, yun mga kapatid, no? Mahalaga yun. Then, right after that, na ma-share yan na ni Lucas, ay nag-jump yon sa buhay ni John the Baptist. So, from 12 years old, then nagpakita ang Panginoon, 30 years old na siya. So, ilang taon bago ulit naibigay yung kanyang pangangaral, yung kanyang buhay, yung kanyang edad? From 12 years old to 30 years old. So, matagal, di ba? Kaya, tanong nila dyan, anong ginawa ng Panginoon from 12 years old to 30 years old? Anong ginawa ng Panginoon doon? So, maraming nagsabi, nag-aral siya. Pero the Bible tells us, na sabi doon sa ating binasa, kung ating babasahin pa muli, ay naging masunurin siya sa kanyang mga magulang. So, yun na yung naging information ng Biblia pagdating sa bagay na yan. So, ngayon dito, ang pinapakita lang po ng ating binasa mga kapatid, na ibig ng ating Panginoon Yesus, dumaan din po siya. Diba siya po ay ipinagbuntis, ipinanganak din po siya, diba naging isang sanggol, lumaki din po siya. At nakita natin, ang Panginoon ay nag-grow din po siya bilang isang organic person. Wala pong himala na habang lumalaki siya, meron siyang mga liwanag sa paligid niya, di ba? May mga magic siya na, wala pong gano'n mga kapatid na sinasabi ng Bible. Pinapakita ng Bible yung plain kung paano ang tao ay lumalago siya, no? Lumalaki siya, gano'n din pinapresenta ng Biblia ang Panginoon. Pero ang kagandahan dito, sa Luke chapter 2 verse 52, sabi dito, Jesus grew in wisdom and stature and favor with God and man. So, ang Panginoon mismo ay may dinaanan siyang paglago. Amen? Meron siyang dinaanan paglago na disenyo ng Diyos sa Kanya. Sabi nga, God never creates life merely to exist. Kung ating gawin personal to, hindi lang tayo merely na kinreate ng Panginoon para mabuhay sa mundong ito. Hindi lang yung gano'n. Na ipinanganak ka ng mga magulang mo, nabubuhay ka, at yan na. Hindi lang po gano'n yun. But rather, He creates it to grow, mature, flourish, and bear fruit. So lahat ng may buhay sa mundong ito, kung ating pagmamasdan mga kapatid, ay merong cycle ng paglago. Amen? Kaya sabi niyong bonsai na halaman. Meron po siyang cycle ng paglago, di ba? Kaya sabi mo maliit lang siya. May cycle siya ng paglago. Kasi bakit? Design na ng Panginoon na ang lahat ng kanyang nilikha dito ay meron ng blueprint to grow in God's design way. Yung mga puno, bakit sila pag lumaki, pabukas siya? Di ba? Kasi nga, sabi nga, para habang lumalaki yung puno, nagpapakita na sila ay nagpupuri mismo sa Diyos. May nakita ko doon sa isang video clip na habang may isang klase ng hayop doon na taas siya ng taas ng kamay. Ang sabi ng mga nag-observe, kita mo itong creature to, nagpupuri siya sa Diyos. So everything. Kaya how much more mga kapatid, na tayong mga anak niya, dapat tayo lumago sa disenyo na pagkatawag sa ating Panginoon. Amen po ba? Ibig sabihin mga kapatid, mahalaga sa Diyos ang paglago natin. Amen? Mahalaga sa Diyos ang paglago natin. At ang bawat isa ay may kakayahan na lumago sa nais ng Diyos. Amen ba ron? Hindi lang iisa, kundi ang bawat isa po sa atin ay may kakayahan na lumago sa nais ng Panginoon. So, pakisaya po sa iyong katabi, lalago tayo para kay Lord. Lalago tayo. Ulit. Lalago tayo para kay Lord. Ayan. So, sa mga oras na ito, ibabahagi ko yung 4 na aspeto ng buhay na nais ng Diyos na tayo ay lumago na ayon sa Kanyang disenyo.
May design ang Diyos sa atin mga kapatid. You are not just here in this world to go abroad and to earn money and to exist. And mawala na lang. Pag hindi ka ang buhay natin. Di ba? God wants us to grow in the design that God given us. So sa ating binasa, may 4 na aspeto ng buhay na dapat natin tignan, na dapat lumalago tayo, at yun dapat ay masusundan natin ayon sa disenyo ng Panginoon. Sabi ni Miles Monroe nga is, one of the tragic thing to happen to a person is to grow in the wrong place. Sabi niya, ang isang tao raw, isang pinaka-tragic way daw na mangyari sa buhay ng isang tao ay hindi raw yung mamatay siya, ay hindi yung walang pangarap, ay yung lumago siya sa isang lugar na hindi siya dapat lumago. Ano ibig sabihin nun? Can you imagine na master mo ang pangarap? Na-master mo, di ba? Na-master mo ang mga, alam mo yung mga bagay na hindi magandang part yun. God create us not to design as a carnapper or ano man yung, di ba? Hindi gano'n ang pag-design ng Panginoon. Actually, God designed us to bless us and to become a blessing to others. Amen? And we need to grow on that kind of design. So may 4 po na aspeto na dapat natin makita at masundan sa paglarong ito. So as I share with you the 4 aspects of life in which God desires us to grow, may we come to a deeper conviction that growth is not merely a command from God, but a blessing for our own life. Now, after ko na may bahagi itong 4 na ito, na aspeto ng paglago, ay magkaroon tayo ng deeper understanding na and conviction. Napakahalaga pala ng lumalago ako bilang isang tao, bilang isang individual, at bilang isang manampalataya sa Panginoon. Kasi bakit? It creates blessing also in our life. Growing in faith, growing in knowledge of His Word, in Christ-like character, even in our service to Him, even in spiritual maturity and purpose. God designed us not merely to exist, but to continually grow into the people He intended us to become. Salamat ko din, ito yung ating maramdaman, maranasan after natin na marinig ang 4 na aspeto sa paglago na nais ng Panginoon sa atin. Our Lord Jesus Christ is the great example regarding growing. Si Jesus mismo, isang example natin kung paano siya lumago bilang isang individual. At yun po yung ating binasa. Anong sabi doon? And Jesus grew in wisdom, stature, and in favor with God and man. Makita niyo po yung pagkasunod grow in wisdom, hindi inuna yung stature o physical aspeto. Bakit kaya? Malaman natin yan. So, ano yung 4 na bagay? So, number 1 is God wants us to grow in wisdom. Amen. Gusto ng Panginoon na tayo ay lumago sa karunungan. Anong karunungan? The word karunungan sa Hebreo, sa Greek is Sophia. Okay? Ito yung word na philosophy. The lover of wisdom. So hindi lang to nakabatay sa pagkakarunungan na naiintindihan natin yung mga bagay-bagay, kung hindi yung alam mong mamuhay ng maayos. Yan ang karunungan kasi. That is the wisdom. So kung atin titignan mga kapatid, the word grew, I give you a little bit word study rito, no? Kung alam ko lang if we have that in the PowerPoint. Yung word na grew kasi doon, yung lumago, is from the Greek word, from the Greek word pro-ekopen. Pro-ekopen. Yung word na pro is the preposition, the word before, forward, or ahead. So literally means, yung prokopto means is to cut, forward, or to strike ahead. Ayan, para mas maintindihan natin. Nababasa ba? Nababasa natin? Ayan, no? So, ngayon, sumambuli tayo sa mga talagang biyasa sa mga pag-aaral ng lingwahe. Katulad nila Lyndon Scott Jones,
Asian Greek Lexicon at si Tyers Greek Lexicon. Ito na yung kanilang para mas maintindihan natin. Historical context and usage. Pioneer and military rules. Ibig sabihin, itong word na ginagamit sa Hebrew na proekepten ay madalas inuugnay sa larangan ng militar. Historically, the term originated in pioneer, navigational, and military context. It referred to soldier, trailblazers, or woodcutters hacking through thick brush, dense forest, or obstacle to clear a path and advance a military line or expedition forward. So nung sinabi ng Bible na grew, lumago, ibig sabihin, Christ is advancing. Parang isang estudyante na nung binigay sa kanya yung mga aralin, anong ginagawa niya? Nag-a-advance reading siya, nag-a-advance memorization siya, nag-a-advance study siya. Yan ang ibig sabihin nun. Hindi lang sa yung common na estudyante na pag binigay yung mga textbook, nandoon lang yan, babasahin pag sa oras ng lecture ng teacher. No! Inaaral niya, binabasa niya. Yun ang ibig sabihin nito ng grew. Ibig sabihin ng Panginoon, meron siyang disiplinang ginagawa sa kanyang buhay habang lumalaki siya as individual bilang isang tao rin. Kahapon nag-usap kami doon sa care group nila Brother Hayes. At ako yung pinag-post nila na mag-lead. At naitopic doon about regarding yung bakit si Kristo kailangan maging tao, maging Diyos at tao para iligtas niya ang buong mundo, buong sangkatauhan. Why? Diba? Di ba pwedeng tao lang siya, di ba pwedeng Diyos siya. So, medyo nag-input na ako sa kanila ng, kasi sinabi doon sa Philippians, bagamat siya Diyos, diba? Philippians chapter 2, diba sabi doon, bagamat siya Diyos, hindi niya tinuri ang kanyang sariling Diyos. Sabi kasi ng salita ng Panginoon. Si Kristo ay Diyos, sabi doon, pero hindi tinuri na siya'y kapantay ng Diyos. Ang tawag po sa theology is the kenosis theory, or emptying himself. Inalis niya yung kanyang pagiging Diyos. At anong sabi ng Bible? At siya'y pumunta sa mundo. Then the next question is, anong nagtatawang tao si Jesus? Anong klaseng tao yung kanyang pinili? Tinanong ko lang yung mga kasama ko. Anong klaseng tao yung kanyang pinili? Hindi niya pinili maging hari. Tama? Hindi niya pinili maging isang mahusay na, sabi natin, mangingisda. Engineer, carpentero. Hindi. Pinili niya maging isang alipin. The question is, bakit pinili ni Jesus na maging alipin siya? What is the reason? What is the reason? To show the servant heart? Yes, may. Tama yun? But remember, malalaman natin yan kung babalikan natin kung paano ang mga alipin ng panahon nila nabubuhay. Nung panahon nila, totoo mga kapatid, walang kwenta ang alipin kung wala kang master. Wala kang kwenta pag wala kang master. At yung master mo, siya ang nagiging kalooban mo. Kaya nung pinili ng Panginoon na maging alipin siya, walang ibang naging kalooban ni Kristo kundi ang kalooban ng Ama. He showed the full 100% obedient to the Father. He demonstrate the real meaning of obedience. Kaya nung si Kristo pa 12 years old pa lang, siya ay nasa temple. Nag-aaral siya. Kasi bakit? Alam niya na ito yung dapat niyang gawin. At kailangan niyang pagdaanan ito. At doon siya lumago mga kapatid. Sabihin, nag-a-advance reading ang Panginoon, inaalam niya mismo, ano ba talaga ang kalooban ng Ama sa akin? Hanggang sa lumago siya sa ganung klase ng karunungan. Ito yung nais ng Diyos na paglago din natin mga kapatid. We search the Lord. Let's read the Bible. We understand the Bible until we grow in that kind of mindset, in that kind of habit. Kailangan sinasabi ng Bible, seek first His kingdom. Di ba? Kaya sinasabi ng Bible, sabi, grow in seeking the Lord. Grow in looking the Lord. Grow in His will. Lumago tayo sa pagkakalap ng salita ng Panginoon, ng kanyang
is a wisdom. Kaya ang Panginoon, makita natin, the direct meaning of this grew is advancing even in the midst of hindrances. Kasi nga, para silang yung word na grew or pro-ekokten ay nirelate doon sa mga sundalo, yung parang walang daan, sila yung gumawa ng daan. Yun ang ibig sabihin nun. Have you tried that? Ay, minsan naligo kayo? Kayo mismo yung gumawa ng daan ninyo parang kauli. Di ba? Ang ganda kasi meron tayong navigator, di ba? Pag naligaw ka, at alam mo gamitin si Navi, o kaya naman yung mga meron sa cellphone ninyo, si Waze, di ba? Oh, yun yung backing namin. So you can now advance going back to your home. So ganun din tayo mga kapatid. We need to grow in this area. Isa sa mga paglago na ginawa ng Panginoon, bata pa lang siya, siya po ay lumalago sa karunungan sa Ama na tumawag sa Kanya. Sana ganun po tayo mga kapatid. Hindi lang sapat sana alam mo na ang Panginoon mo ay nagligtas sa iyo at Panginoon mo siya, but grow in the salvation that you receive in Christ. Amen? So, is getting older is the same thing as growing? Ask a question. Yung bang, ano sa Tagalog yan? Tagalog. Yung bang pagtanda ay the same ba yan sa paglago bilang isang tao? Magkaiba, di ba? So, everybody gets older. Tama, lahat naman tayo. Baka sa isla ang nagmumukhang bata kasi dito eh. Yeah. Hindi naman, di ba? Ganun ba yun, di ba? Di ba meron tayo masabihan, di ba? Kalabaw lang tumatanda, di ba? Di ba tayo mga Pilipino, di ba? Everybody gets older. That's the reality. No? Hindi lang yan yung facts, but that is the reality. Everybody gets older, but not everybody become wiser. Tama ba? Di ba may kasabihan tayo? Ito narinig ko to sa mga Pilipino. Tumatanda kang pauro. Tama? Di ba? Ano yung sabihin nun? How do you understand that phrase? Tumatanda kang pauro. Ha? Sabihin, tamo, sa edad mong yan, ganyan ka pa umakto. Parang gano'n, di ba? Sa edad mong yan, ganyan ka pa umarte. Parang gano'n, di ba? Tumatanda ka ng pauro. Alam ko bata lang ang nag-tantrums, ba't ka nag-tantrums? Parang gano'n, di ba? Ang pangit. Ay, ang mahalaga mga kapatid na as we go older, we become more also wiser. Kasi bakit nais ng Diyos na lumago tayo sa karunungan? Ano ang sabi ng Biblia regarding sa karunungan sa aklat ko ng mga kawikaan? Ano yung mga naalala nyo na sinasabi doon? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Sabihin, yung pagkatakot doon ay hindi yung you are feeling something that kataroon ka ng nagpapalpitate ka kasi natatakot ka. No. The word feeling is the high honoring the Lord is the beginning of life wisdom. Kaya pag na-honor mo ang Panginoon sa buhay mo, nabibigyan mo siya ng karangalan, nabibigyan mo ng halaga yung mga salita niya, you're honoring the Lord. And that is the beginning of wisdom. And the Bible tells us also in Proverbs, wisdom is supreme. Kaya ito yung hiniling ni Solomon, di ba? Nang sabi ng Panginoon, ano gusto mo Deo sa Solomon? Siya lang hininga niya, bigyan mo ko ng karunungan. Karunungan mahala, karunungan magsalita, mag-obserba, lahat ng bagay. What happened to Solomon? Solomon is the greatest king in the time of history of Israel. Napaka-peaceful ng Israel ng panahon ni Solomon. Wala nga siyang propeta. Kasi bakit? Wala masabi ang propeta sa kanya. Sobrang karunungan na meron siya. If David has Nathan, Solomon has no prophet. Tama? Why? Because of the wisdom that Solomon has. I think we can add this wisdom, mga kapatid. God wants us to grow in wisdom. Sana mga kapatid, hindi tayo tumatandang pakurong. Ha? Sabi mo sa katabi,
Huwag kang isip bata. Huwag kang isip bata. So minsan, pag meron tayong mga, we are in that tense moment o conflict moment, bilang isang adult na tayo, nasa edad na tayo na, kumbaga, grown adult tayo, learn to understand things. Okay? Compose yourself, ano ba talaga nangyari? Unawain mo natin yung mga bagay-bagay bago tayo magbigay ng ating mga suwesyon. Hindi agad yung tantrums dito, di ba? Bakit talaga ako? Talagang yung puso ko talaga, yung saktan. Tingnan mo na. Mga bata lang yung ganyan eh, di ba? Pag di mo nibigay yung gusto, parang si Faye nagwawala. Ay, hindi naman, di ba? Hindi naman, di ba? Di ba? Tama, di ba? Oo. Kasi di ba? Kasi yung mga bata sometimes, hindi na agad ma-process sa brain nila yung pangyayari. Pero nangyari, tatanong sila. Ang pangit, di ba? Si Gira nag-tanso, malakaing tao, di ba? Ang hirap kawatin yan, di ba? So we need to grow as we getting older. Sumasabay dapat yung karunungan na meron tayo sa buhay, sa trabaho, sa pagkakapwa, sa Diyos, sa pamilya. Dapat lumalago rin yung aking karunungan yan. So the Bible doesn't merely say Jesus increased knowledge, but Jesus, sabi ng Bible, grew in wisdom. So hindi knowledge ang sinabi ng Bible, kundi maliwanag ang sabi niya, Jesus grew in wisdom. So ano ibig sabihin? Wisdom involves, ito yung, the ability to understand. Ang isang taong may karunungan, meron siyang kakayahan na umunawa. Amen ba? Pag may mga komosyon, may mga gusot, may mga parang windang-windang situation, yung karunungan, meron siyang kakayahan na unawain bakit nagkakagulo ngayon ang sitwasyon. Yan. So has the ability to understand and live rightly. Sa mundo na magulo, may karunungan kang umunawa bakit nagkagulo at may karunungan kang paano mabuhay ng tama sa gitna ng kaguluhan. Yan ay ang karunungan. Amen? Hindi ka basta-basta natatangay ng mga nangyayari sa labas, ng mga comment, ng mga propaganda, hindi ka natatangay doon, kundi ikaw ay nakakaunawa ng mga bagay-bagay at nagagawa mo mamuhay ng tama sa gitna ng mga komosyon sa mundong iba-mundo. That is wisdom. Marami ngayon mga tao na even mga Christian, hirap silang umunawa sa mga bagay-bagay. Kaya nga sa church, may mga matampuhin, sa mga miyembro na parang ayaw umating, kasi hindi na bisita, hindi na follow up, hindi na pag-pray, hindi na iba. Alam mo yun? Mga bata lang yung mga nagkaganyan, pero pag ikaw isang Kristiyano at maunlad ka sa pamumuhay mo, alisin mo pagiging Kristiyano, isa ka na lang full-grown man and woman. Dapat meron ka na ganun pag-uunawa sa mga bagay-bagay. Di ba? Wala nang drama. Sa Ilocano may tawag mo dyan eh, arsagi. Di ba? Basta sa Ilocano, basta ano yun? Sa Tagalog, maramdamin. Ayan, maramdamin. Dinibigay yung gusto. Ayaw mo na ako. Tatamad akong mag-ano. Alam mo yun? Kasi nga, hindi nakakaunawa. Mga kapatid, ang karunungan, gusto na pa lumago tayo ng may karunungan. So ngayon, sa mga sitwasyon, nahihirapan tayo, sabi ng Bible, ask wisdom to the Lord. Lord, ano ba yung dapat yung gawin sa sitwasyon nito? Dito to yourself. Nandito ako, Panginoon. But you have the calmness of heart. Kasi nga bakit nakakaunawa ka ng sitwasyon? Amen? So the way Jesus grew in wisdom is not magical. Ano sabi sa verse 46 tignan natin? Hindi naman magic na ang Panginoon ay lumago siya ng may karunungan. Sabi lang sa verse, chapter 2, verse 46, basahin po natin. Ang sabi doon ay, paglipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya ay nakaupo kasama ng mga guro. Nahiginig siya at nagtatanong sa kanila. You see how the Lord Jesus Christ in His
young age, he's listening to the teachers. He's asking questions. Maybe confirming kung tama ba yung naintindihan. Tama ba ito mga guro? Tama ba yung pagkakaunawa ko sa Book of Moses? So hindi, pag isa'y Panginoon na nakapagligtas, alam niyo na lahat ang buong kasaysayan ng Biblia, no? It's there. Sitting down and asking questions to confirm kung tama ba yung pagkakaintindi niya. He's a natural man, talaga. Hindi magic yung kanyang karunungan, mga kapatid. There's no magical. Talagang nakita ng Panginoon na kailangan niyang lumabok sa karunungan habang siya nasa templo. So the point is, God doesn't intend our years merely to increase. So, ang point is, hindi lang nais ang Panginoon, hindi niya intention na tayo ay magkaroon ng mahabang panahon or mag-increase yung ating edad, but He intends also to grow our wisdom in advance and increasing. Ito yung mahalaga na sa Panginoon. Sino rito 10 years ng Kristiyan? Ha? You know what? Kung kayo nag-aral ng doctorate, doktor na kayo. Kaya abogado, kaya pari na kayo. Malawak na dapat yung karunungan. Kaya dapat yung mga ganyan na 10 taon na siya dapat. Ito na yung mga church defender na dapat yung mga to eh. Ito na dapat yung mga vanguards of the truth of the church. Dapat hindi na alagay. Hindi na sila yung parang, you know, they can grow in the wisdom of the Lord. And I believe right now, KCPC Filipino community is growing. Amen? Growing in the knowledge and wisdom of Christ. Amen po ba? Maybe we're not growing now in numbers, but time will come. The Lord will bless us by many souls, and those souls ay maaalagaan natin. Kasi bakit? Lumago na tayo sa ating karunungan kaalaman sa Panginoon. At maaalagaan natin sila. Amen po ba? So mga kapatid, nais ang Panginoon, lumago tayo sa karunungan. Spiritual growth is not merely knowing more about God, but learning to live wisely before God. Hindi lang more on alam mo, kung alam mo, ibig sabihin ng mga iba't ibang theology, hindi po yun yung point. Paano ka nabubuhay ngayon nang may karunungan sa harapan ng Panginoon? As the bottom line. Kaya kung mayroon kang wisdom, you are increasing in God's wisdom, ang number one nagiging maayos sa'yo, the way you decide things. Kakaroon ka ng mga good decisions sa buhay natin. So ito, makita natin, before Jesus developed physically in relationship to other people, ano sabi ng Bible? Jesus began to grow in wisdom. Kaya nga sabi doon, Jesus grew in wisdom and stage. So, hindi sinabi ng Biblia na si Jesus ay nag-grow siya physical and karunungan. Hindi, inuna talaga yung wisdom. Na dapat ito yung mas unang lumalago sa atin kaysa yung ating physical na pangangatawan o yung iba natin pang mga relasyon sa ibang tao. Ito dapat yung nag-a-advance sa atin. Eh hindi, minsan, ang pangit, di ba, yung ang laking tao tapos isip bata, di ba? Bakit tignan? Di ba? Kaya dapat tayo, lumago tayo sa karunungan ng Panginoon. Amen po ba? Seek first. In growing in God's wisdom, it needs discipline. Kailangan ng disiplina. Kapag sinabi ko kila Brother X, I share something from them. Isang bagay para mas intentional tayo sa paglago sa Panginoon. Before you go to bed, write down kung anong gagawin mo kinabukasan. Sabi ko, if that become your habit, what habit that develop in you in the long run? Ano yung ma-develop sa'yo? In the long run. After 2 years, 3 years, ano ma-develop sa'yo? If you do that, before you go to bed, ilista mo, what is my mission tomorrow? Of course, may trabaho ako. Ilista mo na yung trabaho ako. Bigyan sa trabaho, meron pa ba? Okay, mabasahan ng Word of God. So, ilagay mo doon.
Pag ganito lagi yung ginagawa mo sa araw-araw, in a long time, or sabihin in a year, ano alam mo yung develop siya sa tao? You become more solution-oriented. Mas nagkakaroon ka ng strategist mindset. And that's part of growing as having wisdom. Sabi ng Bible, sabi ni James chapter 1, kung wala kang karunungan, ano sabi niya? Ito maganda sa Diyos eh. Kung wala kang karunungan, sabi niya, pumiling ka lang. So the giver and the source of wisdom is primarily God the Father. So Jesus before develop physically and his relationship to other people, he begins to grow in wisdom. Kasi bakit? Ito yung design ng Diyos sa kanya. At ganun din para sa atin. The question is, are you learning to God's Word? Are you learning to the Word of the Lord? Not just every Sunday, but in the daily basis of your life. Are you learning from His Word? Natututo ba tayo sa kanyang salita sa araw-araw? Are we becoming more discerning than before? Ibig sabihin, mas nakakaunawa ba tayo kaysa noon, ngayon kaysa noon? Mas lumalawak ba yung ating pangunawa last 5 years ago kaysa ngayon? Or the same pa rin? We're not growing pa ganyan. Okay? So, our decision are more increasingly shaped by biblical wisdom. Sa mga decision making natin, mas ito ba ay nagbibigay sa atin ng shape dahil nag-decide kasi bakit? Yan ang kaloob kasi ng Panginoon, kaya ako nag-decide na ganyan. Are we growing in that area? You know, to understand that even our decision should shape by the word of the Lord. Part yan ng paglago dapat. So after following Christ Jesus as your Lord and Savior, for 5 years, for 10 years, o ilang taon na kayo ngayon, are you actually wiser than before? Nagiging mas marunong ba kayo ngayon sa buhay na? Sa iyong pananampalataya? Sa iyong pagsunod? Sa pagkikipagkapwa? 5 years before? If not, you're not growing. You're not growing to what God has calling us to grow in. Now, God has now reminded us to grow in wisdom. Amen. May panahon pa mga kapatid. It's not late. Ito maganda pag meron tayong gawain, pag meron tayong simbahan na pinupuntahan, napapaalahanan tayo na bilang isang individual, kailangan lumago sa karunungan. Hindi sa karunungan sa libutan, sa karunungan una ng salita ng Panginoon. Amen? Dahil ang salita ng Panginoon, sabi nga, heavens and earth will pass away, but my word will not pass away. Siguro ang sarap, sabay-sabay na ito, lumago tayo sa karunungan ng Diyos. Amen? Kung yung sabihin niya, kasi pastor ka na kasi kaya lumago ka na yun. No. Kaya siya sabi sa inyo, nauna lang ako sa inyo. Kung gagawin natin personally, intentionally, na lumago sa kanyang salita, magagawa rin natin kung ano yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. And it's very beneficial for us to grow in the wisdom of the Lord. Amen? Amen. Isang malaking beneficial yun. So the second aspect that God wants us to grow is growing in stature. Ano bang ibig sabihin nito? So una, ang Panginoon nag-grow siya in wisdom, in stature. And the other words of stature is tinutukoy yung kabuuan ng kanyang pagkatao, hindi lang in the aspeto of physical. So can we call ourselves spiritual mature while neglecting the life that God has entrusted us to grow with or physical? Sabi nga natin, di ba? Yes, Pastor, I'm physically mature, kaso wala mo. Ang dami mong sakit. Overweight.
Hindi makahinga. Sabi mo, Lord, I will praise you. Di ba? Pero physically, lahat tayo guilty rito. Even I, guilty talaga ako rito. Ang yung pastor, meron pong maintenance. Di ba? Tapos it's hard, even our physical body. Kailangan natin alagaan yung ating physical na pangatawan. Kasi bakit? Pinagkatiwala ng Diyos sa atin yan. Amen? Sabi nga, don't be, sabi niya, ano sabi sa quotation? Don't be gorgeous, parang don't too much showing. Just be beautiful, parang gano'n, di ba? Kumbaga, learn to have physical, sabi natin, physically fit tayo. Kumain tayo ng masustansya, kumain tayo ng mga tama sa ating katawan. So ang Panginoon, dito rin, lumago rin siya rito. Ang paano siguro kung tagapagligtas mo, bonda, di ba? Tapos tinapos sa krus. Kaya bagay talaga, di ba? Ako, ubis ako tagapagligtas. Pinako, di ba? Hingaw na hingaw. Di ba? Can you imagine that? Parang si Majin Buu, di ba? Mga bagay, God, lahat tayo guilty that even I, kumakain na minsan na hindi dapat kinakain sa ating katawan. I'm also guilty for that. And the good thing about this message is, napapaalahanan tayo. Amen. Alahan tayo. Kung minsan kailangan mag-exercise, just have some walk, 10 minutes, 30 minutes. Oh. Ito lang, sabi ng doktor ko kasi, sabi niya, ang dahil mo nararamdaman, ibig sabihin encourage ako sa kanya, sabi niya, you have a lot of sickness, sabi sa akin. Sabi niya, doktor na ako. Sabi niya, tumataas ang cholesterol mo, sabi niya sa anong nakaraan. Ayaw aminin. Ang taas ng ang taas ng uric mo, sabi niya ganyan. Ang dahil mong sakit. Sabi ako ng doktor na gano'n, imbis na umayos ka, kumalma ka, paglabas ko ng sabi ko, hindi ito doktor na ito, sabi ko. Pero yun ito kasi. Sabi ko, I need, Lord, na little by little, na maayos yung aking pangatawan. Para makapaglingkod pa tayo ng maayos sa Panginoon. Amen? So lahat tayo, pinapangalahanan dito. So masabi natin na we are spiritually mature, pero yung ating physical na pangatawan parang hindi naman umaayon doon. But, hindi naman ibig sabihin na physical ang appearance pinag-uusapan, mas spiritual na yung mga athletic, yung talagang mga, alam mo yun, may mga tao talaga na nag-promote talaga ng wellness. No? Pag nakita mo sila, nag-yoga sila, di ba? Ang liliit ng mga baywang, no? Tapos mga kinakalan, mga maliit na soup. Di ba ibig sabihin sila yung mga spiritual? Hindi naman yun. Ang mahalaga, ang point lang dito is, if you are really maturing spiritually, dapat naging conscious ka physically. Amen? Hindi tayo subo ng subo kung ano yung sayang, kaya kasama doon sa kundi nila Kuya Rick, kung hindi, nakapalabang ko ng pagkain doon. Ang dami namin kinain doon na dapat hindi kainin, di ba? Pero masarap kasi, di ba? Tapos meron tayong word na minsan lang naman. Di ba? May gamot na. May gamot na. Magaling tayo, no? Magaling tayo. Sabi ni Lord, magaling, di ba? So, biblically speaking, the Bible does not teach us to reject or despise our earthly life or physical body, but to grow and live it according to God's design. So, dapat naman, magkaroon tayo ng conscious na tayo dapat maging physically fit din. Ang sabi nga ng ibang mga, yung sabi ng isang I forgot the author, yung The Atomic Habit. Bakit daw maraming mga tao na kahit anong sabihin nila mag-diet sila, kumain sila, hindi sila tumataya? Today, simula akong hindi kakain ng rice. Isang araw, 2 araw, hindi nakakain. 3 araw, di ba? Bumenta. Kumain mo lang. So, tanggal ang diet. Kasi nga bakit? Mali daw yun. Ano sabi niya? Sabi
sabi ng author, si James, I forgot yung apelido niya, if you want to diet, sabi niya ganyan, make us your identity. Anong ibig sabihin? Pro ano ako ngayon? Tawag doon, pro health ako. So pag sa'yo pro health ka, di ka kakain ng mga bagay na pwedeng sumira sa katawan mo. Mas maganda yung ganong mindset. Di na ako kain ng mga piritong anything. Di ba? Sayang naman back yung KFC. Di ba? Di ba? You have that kind of identity na at least kung kumain ka na kahapon ng pirito, ngayon pirito ulit, medyo mag-off, teka lang sumusobra na yung pirito sa ulam. So kailangan naman ng munggo. Di ba? Na maraming baboy. Di ba? So, you know what I mean, di ba? So, you gotta resist something. Hindi talagang mas masarap, sige, kain, namon, di ba? At least meron ka ng awareness, teka lang, naparami na ako ng baboy kahapon, so manok naman ngayon, di ba? Di ba? So you have that kind of identity na pro-health tayo. Kasi mga kapatid, wala yung biglain yung pagbabago, unti-untiin lang natin. Diba kasi uso biglaan eh. Di ba? Sino ito uminom na ng papaya? Di ba? Pumayat naman, pero wala na nangyari. After that, pumalik din, di ba? Nung naubos yung iniinom, kasi na hindi na-build yung discipline, hindi na-build yung mindset. Ang sinasabi ng author na yan, yung atomic habit is, you need to build something that make you advantage in a long run. A small decision, but it gives you a great advantage in a long run. Ang kanyang pong illustration doon is, halimbawa yung aeroplano na from California, ipihitan mo lang daw ng ano yun. Halimbawa yung aeroplano, no? Naka-take off pa siya. Pihitin mo lang daw yun ng 3 degrees. Parang, hindi mo makikita kasi 3 degrees lang yan. Pero pag lumipad siya, malayo yung kanya magiging destinasyon, mapupuntahan. So yun yung mga small decision na ginagawa natin. Konting panalangin, small decision of prayer, reading the Word of God daily. Small decision yun yan eh. But you know what? In a long run, it creates a great advantage in you. Amen? So we need to grow also in this kind of area. Ito yung nais ng Panginoon. Kaya, kasama sa paglago mga kapatid, ay ang matutunan ang pagiging mabuting katiwala ng Diyos sa mga bagay na ibinigay sa atin. Ito yung magandang way of growing. Na tayo ay magiging isang mabuting katiwala ng Diyos sa mga ibinigay sa atin. A good steward of God. Ano yung mga bagay na ibinigay sa atin, Panginoon? Binigyan na ng katawan. Tama? Wala naman siguro itong multo. Diba? O ghost lang dito sa atin ngayon, di ba? Wala naman lahat tayo may physical na pangangatawan, di ba? Binigyan nito ng Panginoon ng oras. Amen ba? Ng time. Binigyan nito ng Panginoon ng trabaho, ng pera. Meron tayong, God give us also a habit, a responsibility, our daily life. Kailangan natin maging, mabuting katiwala sa mga bagay na yan. Amen ba? Why? Because that is part of our growing. God called us to grow in those areas. So ano yung the whole point ng Panginoon dito? God cares the totality or the wholeness being of a person. Mahalaga rin kasi sa Diyos, hindi lang yung karunungan, kundi yung kabuuan ng pagkatao ng isang tao. Amen? Mahalaga sa Diyos yun. Lubhang mahalaga yun. Kaya nga pinagkatiwala sa atin yan. Sana tayo, ang ating response, Lord, your prayer, our prayer, Lord, nawa po yung mga binigay niyo po sa akin. Physical, responsibility, and everything. Tulungan niyo po ako na maging isang mabuting katiwala ng mga bagay na ito. Para mas lumago po ako sa pagkatawag po sa inyo. Kaya nga, maraming mga taong buhay, physically, or may buhay, pero hindi alam paano dapat mabuhay. There are people who just living on how the world works. Kung may bagong cellphone, bago yung cellphone. Kung uso ang pagpapahaba ng buhok, dami ng papahaba ng buhok. Di ba? Kung uso ang damit na brown, lahat naka-brown yan. Di ba? May mga uso-uso ngayon, di ba? Kung ano yung mga usong laro, hindi mo ginagawa. Ganun sila. Kasi bakit? Buhay sila, pero paano lang yung naging nila? Mabuhay sila na gano'n? No.
God give us a life not just to exist, but to live according to His design. Amen po ba? Tinawag tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay para mabuhay tayo sa Kanyang disenyo. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng buhay para maging kalat lang sa mundo ito. Amen. Di ba? No? Hindi dapat gano'n. But mga kapatid, there is a danger about what we are talking about. Pwedeng isang tao, maybe a person can become a wiser and more disciplined. Maybe a person can become more physically fit and mature and responsible. Maybe there's a person can become successful and accomplished, but yet still is spiritually immature. Yes, pwede naman eh. Mayroon akong isang narinig na podcast, sabi niya ganyan. Napansin niya raw sa buong pagka-travel niya, mas mayaman daw yung mga taong hindi religyoso kaysa mga religyoso. Hindi niya alam kung bakit. Ito naman, di ba? Most of the people who are successful or sabihin natin mayaman sa mundong ito is karamihan naman ay hindi talaga sila mapagkakilala sa Diyos. Pero marami naman ang mga multi-billionaire na naniniwala sa Panginoon. Ang sabi niya kasi, I see people na kung saan sila religious, pero sila yung mga successful. Sila yung mas disiplinado. Yes, sabi natin, that person is a wise person, a disciplined person. Yes, physically fit, mature siya, alam niyang mag-alaga ng kanyang sarili. Yes, marami siyang na-accomplish successfully. Yet, the very important thing is spiritually immature naman siya. So the Bible leads us into a deepest dimension of growth. Ito po yung pangatlo natin pag-uusapan, growing in favor with God. Growth is not complete when we lack this kind of aspect of life. Growth is not complete when I become better, when I have better life. Growth also must include in bringing up closer to the Lord. So as you grow in this world, materially, in everything, successful ka dapat, nag-grow ka rin, lamang ka rin, napapalapit sa Panginoon. Ito yung isang napakahalagang paglago sa Diyos. Ano sabi doon sa Bible? In favor with God. So, ang Panginoon, lumago siya ng may karunungan, lumago siya sa kanyang physical o sa kabuuan ng kanyang pagkatao, at lumago rin siya na nandoon yung favor ng Panginoon. Ang tawag po natin dyan is the so-called vertical relationship. Di ba? Pataas yan. Or vertical dimension of growth. Dapat maayos din yung ating relasyon. Pero mga kapatid, I want to remind you, you need to be careful in this area because Luke is not teaching that Jesus become a sinful and gradually acceptable to the Lord. So hindi ganun na. So yung pagtuturo ni Lucas ay hindi si Jesus makasalanan at siya ay nagiging acceptable sa Panginoon habang po siya lumalaki. No, the Bible tells us in Hebrews chapter 4 verse 15 is Jesus was sinless. Okay? So hindi yung paglago ng Panginoon, yung kanyang pag-ugnayan sa Ama, hindi yan ibig sabihin na siya makasalanan at siya naging acceptable sa Panginoon. Hindi yun po yung konteksto. Kundi sinasabi lang ni Lucas na even ang Panginoon, lumago rin siya sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Amang nasa langit. Kaya nga, He emptied Himself. Diba? Sabi nga doon sa Philippians chapter 2. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Wala siyang ibang iniwan. Naging alili siya kasi bakit? Para masunod niya ang kalooban ng Ama. Yun yung sabi ng Bible. So, hindi rin dapat isipin na si Jesus ay unti-unti nagiging puno na Diyos dahil habang siya lumalaki at lumalapit sa Ama. Hindi yun kasi the Bible tells us that Jesus Christ is already sinless. Sa halip, inilarawan ni Lucas o ang Biblia na ang tunay na paglago at pag-unlad ng buhay na pagkatao ni Jesus ay yung kanyang patuloy na pakikipagnaig at pakikipagrelasyon sa ating Diyos Ama na sa langit. This is the devotion of Ate Yoli noong nakaraan. Di ba? Ano sabi mo na Ate Yoli? Retreat to move on. Diba? Ang ganda, di ba? Retreat to move on. Yun yung sila ni Ate Yoli. At ano sabi doon? And Jesus, as He withdrew from the crowd,
He go to the isolated place. Ano ginawa niya ron? Private place. Ano ginawa ng Panginoon doon? Nakipag-usap siya sa kanyang amang nasa. Kino-cultivate ng Panginoon yun. Kung meron mang busy tao sa buong mundo, isa na yan ang Panginoon siya ng buhay. He's a very busy person. Maya natawa sa kanya, Lord, kailangan ng demonyo rito, di ba? Lord, may pilay dito. Lord, meron ng mga may ketong. Di ba? Napaka-busy ng Panginoon. Yeah. But God is, Jesus, very compassionate. Pero sa gitna ng kanyang busy moment, may panahon siya to cultivate His personal relationship to our Father. Kaya huwag yung sabihin na, kasi Pastor, wala akong panahon. Wala akong panahon mag-pray, Pastor, kasi bakit? May Panginoon nga mismo eh. Siya mismo yung halimbawa natin. Kasi bakit? Kailangan lumago tayo sa pabor ng Diyos sa buhay natin. We need to grow in God's favor. Amen? At yan ay tumutukoy sa ating pakipag-ugnayan sa Panginoon. Palalinin natin yung ating pagkakilala, pagkaunawa sa Panginoon, sa ating pakipag-relasyon sa Kanya. Kaya ang tanong, I am growing in my relationship with God, o merely I'm here because a religious activity. Tayo ay lumalago sa ating pakipag-ugnayan sa ating Ama na sa langit, o nandito lang tayo kasi bakit? Trip lang natin umatin ng church, wala tayong magawa, nasa Korea tayo, kasi mga pumunta. Parang option lang ang simbahan. Dapat hindi yung option ang simbahan, dapat ang simbahan. Dapat ay isang bagay na papakita nyo na lumalago kayo sa pakikipag-ugnayan nyo sa ating Ama na sa langit. Amen po ba? Kaya naglilingkod eh. Kaya all of us here are volunteer. Tama? Gumagasto sa sarili nating pera para isulong ang kalooban ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, part ito ng ating paglago sa pakikipag-ugnayan. Sino magmamahal sa nais ng Panginoon na mangyari sa mundo? Iba ko na ito, kundi yung mga iniligtas niya, yung mga tinawag niya, yung mga tinawag niyang anak, yung mga tinawag niyang pinagpala niya. Sino yun? Tayo. Amen? Hindi naman gagawin ng ibang tao na walang nila sa Diyos eh. Sino ang gagawin ng Panginoon? Yung kanyang mga inibig at nanalig sa Kanya. Sino tayo yun? And we need to grow in God's favor. Amen. Dapat lumago tayo sa pabor ng Diyos sa ating buhay. Paano paraan? Sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating Diyos Ama. Especially in our daily basis. As a mature person, dapat hindi natin nag-reklamo. Hindi kasi, pastor ko lang, pagod na ako, puyat ako, hindi ko wala akong time to read and pray na. Dapat inaalis natin yan. Kung ang Panginoon nga sa gitna ng kanyang hectic and very scheduled time, may panahon siya para manalangin. Hindi naman tayo nire-require ng Panginoon. Dapat, pag Kristiyano ka na, 1 hour every day na nanalangin ka. Wala naman ganun siya sabi ang Bible, di ba? Wala naman eh. Pero you intentionally meron ng panahon to pray to the Lord. To come before Him personally, intimately, privately. Yun ang gusto ng Panginoon. Kasi bakit? Nais niya kasi na lumago ka sa favor na meron siya sa'yo. Amin po ba? Kaya dapat lumalago tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa Ama. And that is a personal decision, mga kapatid. Ang pastor, ang mga pastor, hindi kami ang nagiging key para lumago kayo sa inyong relasyon sa Ama. Nagiging ano lang kami, katuwang ninyo, na maturuan kayo, na mag-guide namin kayo, para mas makilala niyo pa ang Amang tumawag sa inyo at kung yung Ama na nagpapala sa inyo. Yun lang yung purpose namin. But to grow in your relationship with the Lord, that's your decision. If your decision, if your priority is top priority to grow in the Lord bless you by more favor in your life. Sino makikinabang pag lumago? Ang pastor ba? Kayo mismo makikinabang. Pag lumago kayo sa pabor at biyaya ng Panginoon, sino nakikinabang? Pastor ba? Kayo mismo makakaramdam. Tutunayan ng Diyos sa inyo kung ano yung ginagawa niyo paglago sa Kanya. He will bless you, He will heal you, He will give you strength in time of trouble, He will guide you. Diba? Kayong paglago sa Ama, kayo pag-ugnayan sa Diyos, ay isa yung decision. Kaya dapat yan ang ating top priority.
So yung pang-apat na aspeto na nais ng Diyos na lumago rin tayo ay hindi na tayo lumago sa karunungan, hindi na tayo lumago sa ating buong pagkatao bilang isang tao, kundi hindi na tayo lumago dapat sa ating pakipag-ugnayan sa Ama. At ito yung mahalaga sa lahat, lumago tayo in the favor with other people or favor. Sabi ng Bible, Christ grew in the favor of God and men. So hindi na yung man. Di ba? Yung sinabi ng Bible na Christ grow in the favor of man and God. Hindi, inuuna mo na lagi ang Diyos. God and the next is man. So ano sabi ng Panginoon dito? Siya'y lumago sa Diyos at lumago sa pabor ng tao. So mga kapatid, ano ang masasabi ninyo sa isang tao, mahal daw niya ang Panginoon, pero ang dami naman niyang kaaway? Ay, pastor, mahal na mahal ko si Lord. Eh, di naman sa mga ko, si dami niyang kaaway. Pinupos yung mga kaaway niya, si ganito, pakataw galing, pinupos sa uwan niya. Yun ba talaga ang nagmamahal sa Diyos? Ha? Lagi may kaaway, lagi may nakakatalo, no? Lagi may puna sa kapwa niya, lagi may mga kinikwento mga kamalian ng kapwa niya. Ito ba talaga yung nagmamahal sa Diyos? So the Bible tells us that God is not a separation yung relationship ng Diyos at sa tao. Hindi inaalam na ma-separate yung relasyon mo sa Diyos at sa tao. Kaya nga, meron tayong vertical relationship at next is meron tinatawag na horizontal relationship. Kaya inuna ng Bible na ang Diyos mo na maintindihan mo ang Diyos. Kasi once you understand God, you understand yourself. Amen ba? Ano yung utos ng Panginoon? Dalawa lang naman eh. Love God and love people. Kaya lagi na una ang Diyos. Kasi ba, once na naramdaman mo ang pagmamahal ng Panginoon, once na naintindihan mo na mahal ka ng Diyos, marareflect mo, ikaw ay inibig ng Panginoon, marareflect mo rin sa kapwa mo. At yung kapwa mo na, ganoon din siya. Mahal pala ako ng Panginoon. Mahal pala ako ng Panginoon. So, pag natingin na sila, mahal tayo ni Lord. O, may away ba doon? Wala, di ba? So the more we grow in our vertical relationship, makukuha na yan. Madali na yung horizontal relationship. So dito natin makikita na malalim ang ating vertical relationship the way we relate to our brethren inside the church and the people who are outside the church. Kaya ang lalim ng isang mananampalataya sa Diyos ay makikita paano siya makikita una sa kanyang kapwa mananampalataya, pangalawa sa mga tao hindi mananampalataya. Pero I will give you a note. May mga tao naman talagang dapat natin iwasan. Amen? Pero huwag naman natin silang kundinahin. Kasi totoo lang, yung mga tao talagang toxic. Tama? Na wala lang, pag nakasawa siya, wala ka na ibang marinig kundi yung kahinaan ng ibang tao, yung mga kawalangan ng mga tao kinagano sa'yo. Toxic yung mga tao gano'n. Sabi nga, if people talks always people, that my kind of mindset is average. But if a person talks always idea, that kind of mindset is a little bit intelligent. But when people talk about solution, that is wisdom. That is a wise person. Kaya yung tao na wala na ibang kinuwelo sa'yo, alam mo si ganito, alam mo si ganito, medyo layo natin yun. Kasi anong klase ng mindset na meron siya? Puro problema. Pagkutungan naman problema. Wala Kailangan layuan natin siya. Have a distance to those people. Pero huwag naman silang kundi na. Dumistansya lang tayo. But the point is, when you have a deep relationship to your Father, madali na po yan sa mga tao. Madali kang magpatawan, madali kang makaunawa ng kanyang sitwasyon, naiintindihan mo ang basic human psychology,
Meron kang deserving sa kanya na kaya ganyan yan kasi yung bata yan, hindi na papakain. Kaya Sharon ng Sharon. Parang gano'n din. Joke lang yun. Yung si Sharon, sabi na naman. Yan naman, di ba? Mamaya, wala kang mag-Sharon. Talaga, lumalago na sila. Joke lang po, di ba? So, sometimes, kaya mahalaga yung paglago. Amen? Hindi kami tinataplan. Napakahalaga yung paglago. So yung sinabi ng Bible na Jesus grew in the favor of people, ay hindi sinasabi ito na Jesus Christ is become now pleasing to other people. Hindi yung ibig sabihin na piniplease ng Panginoon yung mga tao para magkaroon ng favor sa kanya. No, that's not. Hindi natin kailangan i-please ang mga tao. Don't be a pleaser. Kasi bakit? Hindi natin obligasyon na pasayahin ang mga tao na nalulungkot. Amen. Don't be a pleaser to other people. Kung malungkot sila, obligasyon nila maging masaya. Pero sometimes to be joyful is a decision also. Tama? Hindi rin ibig sabihin na Jesus grew in the favor of people. Hindi rin ibig sabihin na namuhay siya para lang i-please yung mga tao na sa paligid niya. In fact, later in his ministry, anong ginawa niya sa mga religious leaders? Kinonfront niya. Di ba? Pinagsabihin niya ng mga lahi kayo ng mga ulupong. Okay? Ano bang ginawa? Ano bang nangyari sa Panginoon? Jesus Christ get offended to other people. He was rejected. Yan ang ibig sabihin. Yung sinabi ng Panginoon na Jesus Christ grew in the favor of many people, hindi naman yun siya ay naging popular ng panahon na yun. It's not about popularity. The point is, Jesus Christ learned to live healthy human relationship in social maturity. Ang ito ng Panginoon na mamuhay siya ng maayos, ng may maturity sa mga tao. Ibig sabihin, wala po siyang nilalamangan. Wala po siyang mga taong sinisiraan ng buhay. Wala po siyang mga taong sinasabihan ng mga pangit, ng mga sama. At marunong po siya makipag-ugnayan sa mga taong even alam niya na ang mga taong yan ay nahihirapan sa buhay. Hindi niya sinasabi na yung mga leper ay mabantot, ang babaho, wala po siya sinabi na gano'n. Pinakitubuhan niya ng maayos yung mga tao na yan. Yan ang ibig sabihin, increasing in the favor of the people. Aside na lang sa mga religious leader talaga, bigil na bigil ang Panginoon sa mga tao. Kasi bakit? Namumuhay sila kasi naayon sa hindi kalooban ng Panginoon. Sila mismo yung nangangaral, sila mismo yung nasa templo, sila yung nagsasabi ng mga batas, pero sila mismo ay hindi tumutupad sa mga sinasabi nila. Ang tawag din ay hypocrisy. Kaya diyan nagigigit ang Panginoon. Pero sa ibang mga tao, sa mga ibang mga tao nahihirapan sa buhay, sa mga tao ibang na hindi lang alam kung anong gagawin, look at how the Lord Jesus Christ extend His hand to those people. So meron siyang maayos na pakikitungo sa kapwa. Yan ang tawag na we need to increase also our relationship to our brethren and to other people. Ang mahirap kasi, tayo mga nasa Korea, especially yung mga amo natin, di ba? Minsan ang hirap pakitunguhan yung mga amo natin, minsan na kasi nagsalita sa atin, parang minsan ang sakit, di ba? But again, remember, we need to grow in a favor of people. Siguro, the best way to understand that is, huwag natin i-personal kung ano sinasabi sa atin. Amen? Kasi bakit hindi naman nakakawalayan ng ating salvation sa Panginoon? Don't take it personally. Kaya ang tanong, are we becoming easier to live with? Ibig sabihin, pag ikaw ba ay nakasama ng isang taong hindi mananampalataya, mabilis ka bang kagaan ng loob? Or naiingin lang sa'yo, napakasugit naman sister. Napakasugit naman yan. Napakayabang naman yan. Paano tayo nahipamuhay sa ibang mga tao? Are we learning to forgive easily other people? Or are we becoming better listeners than talkers? Mas natutunan ba tayo makinig ngayon sa mga tao kasi tayo mismo yung gusto pakinggan ng pakinggan?
Can people trust our words? Pag ba tayo ang nagsasalita, nakikinig ba yung mga kasama? Nagtitiwala sila sa mga sinasabi natin? Does our Christian living make us more loving than before? Ito kasi yung we need to grow in our relationship to one another. Are we representing Christ well in our workplace, family, church, and to other community? A person who claims to growing spiritually but continually destroy relationship should ask whether this supposed growth or a biblical growth. Yes, sabi mo, mature ka spiritually pero you continue to destroy relationship to other people. Nasabi ba? Mature ka na bilang isang Kristiyano? So hindi sinabi dito ng Panginoon o sinabi ng Bible na Jesus grew in wisdom or in stature or in favor of God or in favor with people. Ano sinabi dito? It says wisdom and stature, favor God and favor of men. Ibig sabihin, the Bible teaches us right now that we need to grow holistically. We know to grow in a holistic way. Mind, body, God, and people. Kailangan lumago tayo sa mga area na yan, mga kapatid. Hindi na tayo more on knowledge. We need also to grow in our physical body. Of course, we need to grow also in the Lord, and we need to grow also our relationship to other people. So wisdom shape how we live. Stature remind us that growth involves our whole being. Favor with God establishes our vertical relationship, and favor with people expresses our relationship horizontally with other people. God called us, mga kapatid, to grow. Amen? And to grow in the four aspect of life. Ano yung una? We need to grow in wisdom. We need to grow in stature. We need to grow in God's favor, and we need to grow in the favor of men. In the favor of men, ibig sabihin, we need to please people in us. No. Let's learn to have a mature and a nice relationship to one another. Ibig sabihin, isa lang yan. Matuto tayo, respeto sa ating kapwa. Amen? Ano man yung estado ng tao na yan, we need to respect their being because namatay din yung Panginoon sa kanya. Kaya na sa Panginoon, mga kapatid, napaglago sa ating buhay. When you start growing in this area, start right now. Be intentional to your growth. Be intentional to you to grow as a human being, as also a children of God. Let's pray. Hallelujah. Ako ito ngayon at manalangin sa Panginoon.